Sa ikatatlong session na po tayo at ang ating session 3 ay nag-iisang katibayan ang bagong buhay natin kay Kristo. So paano ko malalaman na ako ay may buhay na walang hanggan? Sa unang dalawang sesyon, malinaw na sinabi sa Biblia na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, magiging relihiyoso o pamamanata. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa sakripisyong ginawa ni Kristo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi tayo naligtas dahil sa mabuti tayo, ngunit dahil napakabuti ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. So ang session 3 ay para tingnan natin ano ang bagong buhay, no? Kasi hahanapan tayo ng resulta ng Diyos eh. Pagkatapos natin siyang i-accept sa ating buhay at tayo humingi na ng tawad, so ginawa na natin yun. Ngayon, meron dapat magiging resulta sa buhay natin. Kapag once na tinanggap natin si Jesus Christ, meron ito dapat nagiging bunga. When we say bunga, may pagbabagong buhay. At yan ang tutunghayan natin sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. So ituloy natin ang ating pagbabasa. Gayon din naman, nagbabala ang Biblia na hindi lahat ng tao na nag-iisip na ligtas siya ay makakaranas siya ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Mateo 7:21, sa araw ng paghuhukom, hindi lahat na nagsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, ay tunay na ligtas. Kung ganon, maaari ba tayong makasiguro na tayo ay ligtas? Siyempre, no, makakasiguro tayo kung totoo yung pagtanggap natin kay Jesus Christ, kung totoong nagnanais na talaga tayong sumunod sa Kanya at kung totoo na tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Diyos. Ibig sabihin, siya na yung masusunod sa buhay natin at hindi tayo. So lahat ng mga ginagawa natin, sinasabi, iniisip, lagi natin kinukonsider yung kalooban ng Panginoon. So ganun yung totoong pagtanggap sa Diyos. Okay? So let us explore. When we say explore, magsaliksik tayo. Tingnan natin, ano? So meron itong isang awitin dito si Basil Valdez. At tingnan natin ano ang sabi niya dito sa ating pag-aaral. Mag-isip at magbahagi kayo sa inyong grupo ng 10 pelikula o teleserye. Hindi naman siguro 10, kahit isa lang. No? So, magbigay kayo ng teleserye or isang programa ng television o kaya isang awitin na ang tema ay walang hanggang buhay. Actually, meron pa akong isang alam na ano eh, habang may buhay, 'di ba? Hangga't ang dugo ko ay dumadaloy. Nakalimutan ko na yung susunod. Anyway, so meron pa isang ganyang kanta. At bukod sa awitin ni Basil Valdez. Okay, ano yung awit ni Basil Valdez? Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka. Sinta, naroon ako tuwi na. Maasahan mo tuwi na. Ngayon at kailanman. So, yan yung awit ni Basil Valdez. Sabi niya, doon siguro may sinisinta siya, ano? Sabi niya doon sa kanyang sinisinta, maaasahan daw siya. Hindi niya bibiguin yung taong minamahal niya. Ewan ko kung ano katotoo ito. Kasi kahit naman anong gawin natin sa buhay, hindi at hindi natin talaga mapiplease ang tao eh. 'Di ba? So sabi niya, sa hirap at ginhawa, maaasahan daw siya at naroon siya sa tuwi-tuwi na. Eh paano kung nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, nandoon ka pa kaya? O halimbawa, nasa school ka, nandoon ka pa kaya sa tabi niya? Ay, napaka-imposible ng bagay na ito, no? Para sa tao. So pag-isipan ninyong maigi kung may alam kayong mga international o banyagang mga kanta, pelikula, teleserye, at iba pa na mula sa nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan. Okay? So, munting kaalaman lang po, saang panahon man tayo galing, makakatagpo pa rin, makakatagpo pa rin natin ang temang walang hanggang buhay o walang hanggang pag-ibig. Sa popular media, no, kadalasan nababanggit diyan yung may forever na ako. No? So yan yung kadalasan na maririnig natin sa panahon ngayon. Nagpapatunay lamang ito na anumang edad o kultura, may malalim na nasain o pananabik ang tao para sa buhay na walang hanggan. Nagbibigay ng matapang na pahayag si Kristo
na siya ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Ito ay kanyang pahayag na nakakapukaw pansin at pagpapaisip sa atin na mag-imbestiga sa ibang bagay na dapat nating isaalang-alang at bigyang halaga. Kagaya na lamang ng ating pag-uusapan ngayon. So basahin nga po natin ang John chapter 5 verse 11 to 13. Lang natin ha. Ang sabi po ng chapter 5, verse 11 to 13 ng First John. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi diyan? Kapag si Jesus Christ ay nasa iyo, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. The moment na tinanggap mo si Jesus Christ. Pero kung tinanggap mo nga siya, no, at hindi mo naman ito inilagay sa iyong puso at as in talagang sinusuway mo pa rin si God, eh wala pa rin kaligtasan doon. Kasi ang tunay na tumanggap sa Diyos ay nananampalataya siya sa bawat sinasabi ng Diyos na nakalagay sa Biblia. At ito ay dahil nananampalataya siya, ginagawa niya ito sa kanyang buhay. Ganun po ang pananampalataya. Ito po ay buhay na pananampalataya, kagaya ng sabi sa Santiago chapter 1 or chapter 2, no, mababasa natin doon na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya nga, napakalaki po ng, ah, ng pananampalataya na merong pagsasagawa. So, ano ang ipinangako sa mga talatang ito? Ayun na nga, sinabi ko na, no? Ayon sa talata, sino man ang binigyan ng buhay na walang hanggan, ay siya lamang maliligtas. Posible ba nating malaman kung tayo ay may buhay na walang hanggan? Paano tayo makakatiyak? So, tingnan po natin. Makakatiyak po tayo kasi sinabi na nga the moment na tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, ay makakatiyak ka na ikaw ay maliligtas. Pero, kailangan tanggapin natin ng buong-buo ang ating Panginoong Kristo. Walang pagdududa. Kagaya ng sinabi ko kanina pa, ang nagdududa hindi gumagawa doon sa mga sinasabi ng Diyos, doon sa mga kalooban niya. Pero ang totoong nagtitiwala sa Diyos, ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Okay? So paano natin makikilala ang ating Panginoon? Pagkilala sa pastol. Ang kwento tungkol sa mabuting pastol, ang isa sa pinakamabisang paglalarawan ng katiyakan ng ating relasyon kay Kristo. At basahin natin ang John chapter 10, verse 11 to 14. Kasi dito natin malalaman, no, kung sino nga ba ang ating Panginoon. So, sandali lang po. Basahin natin. Ano ba to? Lang ha, i-minimize ko lang. Kasi, yan, nasasakop kasi ng nasasakop yung buong page. Wala. Ah, okay, so basahin natin ang John chapter 11, verse 14. At ito po ang sinabi. Yan, chapter 10, verse 11 to 15. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Palibasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya ay kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y na may kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So sabi ni Jesus Christ, ako mabuti akong pastol. Bakit? Unang-una sa lahat, binigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sino bang mga tupa, pastora? Tayo po yun, ng mga members of the church. No? At si Lord Jesus Christ ang ating mabuting pastol. Hindi siya upahan. When we say upahan, yung binabayaran na tagapag-alaga ng mga tupa. Ang ating Panginoon, hindi siya nagpapabayad. Actually, siya pa nga ang nagbayad para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya kung mapapansin natin dito sa John chapter 10, 11 to 14, ano ang pagkakaiba ng mabuting pastol at ng upahang pastol? Ang mabuting pastol, nag-aalay ng buhay. No? Hindi niya pinababayaan ang kanyang tupa. At may mga pastor ngayon, no, na pinababayaan ng mga tupa nila. Palibasa,
maasa sa ibabayad sa kanila. Kapag wala nang ibabayad, wala nang sahod si pastor, iwan na yung mga tupa. May mga ganyang pastor ngayon. No, iniiwan yung mga ministry. No? Okay lang, iwan mo, ano ka, trabaho ka. Okay lang yung magtrabaho. No? Pero wag mong pabayaan pa. Kasi, ang makukonsider na mabuting pastor, kaya niya magbigay ng buhay niya para sa mga tupa. Ako minsan mga kapatid, napupuyat po ako. Kasi minsan ang gawain po ng Middle East ay madaling araw. Yung mga kapatid natin sa Europe, kapatid natin sa Middle East, madaling araw ko po yan bina-Bible study. Kaya talagang minsan puyat-puyat, kagaya ngayon, no? 4 hours pa lang ang tinutulog ko kasi natulog ako alas 5:30 na ng madaling araw. Natapos ang gawain. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo, no? Kasi kailangan dahil ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kung paano siya nagtsatsaga sa mga tupa at binigay niya ang kanyang buhay. Tayo, mga pastor, ganun din dapat. Okay? So, basahin po natin ng John chapter 10, 28 to 29. Anong garantiya na hindi tayo maaagaw mula sa kanyang mga kamay? Basahin po natin ang John chapter 10, 28 to 27. Okay? 28 to 27. Parang baliktad. 27 to 28. Okay? Nakikinig sa akin ang mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ito yung promise ni Jesus Christ sa atin, no? Na once na naging pastol natin siya, kailanman hindi tayo maaagaw ng kahit sino. Kahit pa ng ano na no ng kapahamakan, disaster no. Makakaasa tayo na ang Diyos natin ililigtas tayo. Halimbawa magkaroon man ng disaster at isa tayo sa mga namatay, makakaasa tayo na sa kabilang buhay, meron tayo buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Mahirap naman yung buhay na kamatayan, buong buhay natin na kamatayan sa impyerno. Mahirap yun. Mas maganda na yung buhay na walang hanggan sa langit. Okay? At verse 29, ang aking ama na siyang nagbibigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa akin na sa aking ako at ang ama ay isa. So anong sabi ni Jesus Christ diyan? Kung paano natin nakikita si Jesus Christ, paano natin siya nakikilala, ganun din ang ama. Kasi iisa lang sila. Galing si Jesus Christ sa ama. So parang ikaw, no? Ikaw ay galing sa iyong nanay. So ano pa ba naman ang masasabi ng tao patungkol sa iyo? Ikaw ba ay adopted? Hindi. Ikaw ay kadugo ng nanay mo. Ganon din si Jesus Christ. Dugo, laman, espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Kaya nga, makakaasa tayo kapag si Jesus Christ ang maging pastor natin. Pastor na rin tayo ng Ama sa langit. Amen? Okay, now next, puntahan po natin ang susunod, ang katibayan ng ating bagong buhay kay Kristo. Isang paraan para makasiguro tayo sa ating relasyon kay Kristo ay ang makakita ng katibayan. Of course, isang buhay na binago. May binabanggit ang Biblia ng mga paraan para malaman natin ang talagang nananahan na ang Diyos sa ating kalooban at nagsisimula na siyang kumilos sa ating mga buhay. So basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po ang sabi doon? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, ano daw po ang katibayan na tayo ay tumanggap na kay Jesus Christ? May nakikitang paunti-unting pagbabago sa atin. Kung dati kang palamura, so nawawala na yung pagmumura. Kung dati kang mataray, nawawala na dapat yung katarayan. No? Kung dati tayong sinungaling, paunti-unti. No? Kasi everyday naman, may chance talaga na makapagsinungaling ang bawat isa. So, hindi na tayo magsisinungaling. Kung dati ka nagdodroga, hindi ka na dapat nagdodroga. Kung naglalasing, hindi na dapat naglalasing. Kung nakikipag-away, hindi na dapat nakikipag-away. Kung nakikiapid, no? Adultery, hindi na tayo dapat gumagawa ng mga ganung bagay. At kung dati kang LGBT, hindi na dapat tayo doon. Oh. So, binabago ng Diyos ang buhay natin kasi ito po ang katibayan na tayo talaga ay nagtitiwala sa Diyos. Yung sinusunod natin anuman ang kalooban ng Diyos Ama sa langit at ni Hesus Kristo. Amen po? So, praying na ang bawat isa sa atin, hindi ito isang iglap. Ito po ay proseso. Ang pagbabago sa buhay ng Kristiyano ay pinapaging banal. Ibig sabihin,
process, hindi po tayo yung biglaan na lang, tapos na. Okay? So, ano pa yung ating pag-aaralan dito? Okay, basahin po natin ang 1 John chapter 2 verse 3 to 6. 1 John 2, 3 to 6. Okay, so basahin natin. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So kanina ko pa ito sinasabi, no? Na ang katiyakan na tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay ay sumusunod na tayo. Kasi ito yung way na nagtitiwala tayo sa Diyos. Hanggat hindi po tayo nakasusunod sa ating Diyos, sinusunod pa rin natin yung sarili nating desisyon, no? Mas pinapanigan pa natin yung sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Hindi po pananampalataya doon. Kasi ang pananampalataya ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat buhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Kristo. So ano ang sabi diyan? Ang tunay na sumasampalataya kay Yesu Kristo sa ating Diyos Ama ay hindi lip service. When we say lip service, hindi sa bibig lang. Kasi ang tunay na sumasampalataya sa Diyos, gumagawa talaga, no, ng tama. Kaya nga mga kapatid, malaki ang kinalaman ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Doon masusukat kung talagang nananampalataya tayo sa Diyos. Amen? So, ano pa? Basahin natin ang 1 John 2, 7 to 11. 1 John 2, 7 to 11. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. So, ibig sabihin, no, from the very beginning, nung nilikha, di ba, napag-aralan na natin yan, no? Sa original na plano ng Diyos, nandoon na talaga na create ng Diyos na ang tao dapat sumusunod sa Kanya. Wala dapat dumalabag sa utos ng Diyos. Dahil pagka lumabag, ano sabi ng Diyos? Ang katumbas nito ay kamatayan para sa tao. Anong ginawa ni Eva at Adan? Sumuway pa rin sila. Nandoon na yung utos eh. Sabi ng Diyos, kung gusto mo mapabuti ang buhay mo, sumunod ka sa akin. Hindi sumunod si Eva at Adan. Ano nangyari? Nasira ang kanilang buhay, nasira ang mundo, nasira ang buong sangkatauhan. No? So, kapag ang isang Kristiyano umilala na, ibinalik niya na ang relasyon niya sa Diyos at nagpapatuloy pa rin siya sa paggawa. Ayaw niya pa rin sumunod sa Diyos. Anong sabi diyan? Wala sa kanya Diyos. At ang utos na to, sa simula pa lang hindi na bago. Ang standard ng Diyos, hindi po ito nababago. Nananatili na ang standard ng Diyos noong unang panahon, yung pa rin hanggang sa kasalukuyan nating panahon, yun pa din ang standard ng Lord. Walang nababago. Verse 8, ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan ito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman natin sa atin. So anong sabi ni Pablo? Ni Juan, no? Sa mga mananampalataya, yung utos ay hindi iyon bago sa atin. Pero magiging bago ito dahil meron ng liwanag. When we say liwanag, nagagawa na natin, nakikita na natin, nakikita sa buhay ng bawat isa. Kasi nasaksihan natin paano ang Diyos sumusunod sa Ama, ganun din dapat tayo nakasusunod. Diba? Ano sabi diyan? No? Ulitin ko po yung verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Kaya kung hindi tayo namumuhay na kagaya ni Kristo, ano ba yung pamumuhay na ginagawa ni Kristo? Nagsiserve siya sa tao, nagsiserve siya sa Ama, ginagawa niya ang tama, ano man ang tukso na ginagawa ng demonyo sa kanya, iniiwasan niya ito. So ganun dapat tayo, no? Lumalakad tayo ayon sa nais ng ating Panginoon. Kaya nga sa verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot pa sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Same thing, ano man ang ginagawa natin na mali, ano man iniisip natin na mali, kung sinasabi natin na nasa liwanag na tayo, dapat ang ginagawa natin ay wala na sa kadiliman. Verse 10,
Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Yun ang masaklap doon. No? Yung alam mo na yung liwanag pero pilit ka pa rin tumutungo doon sa kadiliman. Darating ang araw, bubulagin ka na ng kadiliman. Hindi mo na makikita ang liwanag. Amen? So, ano pa yung ating pinag-aaralan? Ang Titos, chapter 2, verse 11 to 12. At ito na ang pinakalas. Basahin natin. Sabi ng Titus chapter 2, 11 to 12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ano po ang sabi diyan ni Apostle Titus? Sabi niya, ang namumuhay sa kalooban ng Diyos, no, ay umiiwas o nagpipigil ng kanyang sarili. Pinipigilan niya ng mga kagawa ito ng bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pinipigil niya ang kanyang sarili na tamarin sa pagsiserve sa Lord, na tamarin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na tamarin sa pananalangin, sa prayer and fasting, etc. etc. Pinipigil niya ang kanyang sarili na makapagsalita or makapanakit ng kapwa niya. Pinipigil niya ang kanyang sarili na gumawa, magsalita, mag-isip ng pagdududa sa ating Panginoon kapag dumadaan sa pagsubok ng buhay. Kaya nga, no, balik natin talaga sa Diyos yung mga bagay na sinira ng demonyo sa buhay natin. Kung ikaw ngayon ay nandun pa sa kadiliman ng buhay, unti-unti, umalis tayo dyan. No? Unti-unti tayong lumayo. So, ano pa ang ating babasahin? Tulad ng nakikita mo sa mga talatang ito, asahan mo ang pagbabago sa iyong sarili bilang resulta ng iyong karanasan sa kapangyarihan ng Diyos na maligtas. Sinasabi sa atin sa Biblia na makakaranas ng pagbabago ang tunay na mga mananampalataya. Again, ipukot ko po, tunay. Pag tunay, genuine, ibig sabihin sa English nun, ay tapat tayo na gustuhin nating sumunod sa Panginoon. Nanaisin nila ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos at magsimulang mahalin ang kapwa sa paraan na hindi pa nila nararanasan. Bagamat hindi magiging perpekto ang sinuman, patuloy na lumalago tayo tungo sa pagkakatulad kay Kristo, ang mga tao na mayroong tunay na relasyon sa Kanya. Napapansin at nararanasan mo ba ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? So, meron bang pagkakataon sa buhay mo ngayon magmula nung tinanggap mo si Jesus Christ na parang nagkinukonvict ka lagi ng Lord na sumunod sa Kanya. So, ibig sabihin, nangungusap na ang Diyos at gawin mo na yun. Lalo na, no, kapag nakakaisip ka na mali yung ginawa mo at hindi ka talaga makatulog dahil iniisip mo lagi mali, may nagawa kang mali. Mag-pray ka sa Lord. Ihingi mo ito ng tawad. Kasi, pag pangungusap na yun ng Diyos, kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ, ang Holy Spirit ng Lord nabuhay na sa katawan natin. Kaya may nagsasabi na sa atin na mali yung ginagawa natin. Kapag nakakaranas po tayo ng ganoon, humingi na po tayo agad ng sorry. At huwag nang gawin kasi ang sorry, hindi na po inuulit. Pag paulit-ulit na nagsusorry at ginagawa pa rin, di po totoong nagsorry yun. Kasi ang totoong nagsusorry, hindi na ito inuulit. Maglaan ng ilang sandali upang manalangin at pasalamatan ang Diyos para sa pagbabago na sinisimulan na niyang gawin. Kung hindi mo pa nararanasan ito, hilingin mo na tulungan ka niyang magtiwala sa Kanya upang maranasan ang pagkilos niya sa iyong buhay. So, ang Diyos natin, madali lang siyang lapitan. Sabi nga ng 1 John 1:9, sahin ko lang po sa inyo. 1 John 1:9. Sinisulat natin, 1 John 1:9. Okay, so ano po ang sabi diyan? Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So ang ating Diyos, the moment na humingi tayo ng sorry sa Kanya, patatawarin niya tayo. Lilinisin niya tayo. Pero siguraduhin natin na ang paglapit natin sa Diyos ay totoo at tapat. No? Kaya kung totoo at tapat yung paghingi mo ng sorry sa Lord, di mo na uulitin. Kung totoo yung paglapit mo sa Diyos, mag-start ka ngayon
ng pagbabago sa iyong buhay. Kasi iyon po ang palatandaan na sumusunod ka na sa Diyos, yung may nababago sa iyo. Kung dating ayaw na ayaw mong nagba-Bible study, mag-Bible study ka na ngayon. Kung dating ayaw mo na mag-worship sa Lord, mag-worship ka na ngayon. Kung dati ayaw mo mag-serve, tusang ka mag-pray, ayaw mo. So ngayon, mag-serve ka. Amen? So yan po lamang ang ating pinag-aralan sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay at kalakasan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kabutihan mo at sa lahat ng pagtatagumpay. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming buhay at pagpalain po. Maraming salamat sa lahat at tulungan mo ang bawat isa na makapagbagong buhay. Ito po ang aming dalangin na nagbibigay ng papurit pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Okay, so God bless us all po and shalom. Sana nakatulong po sa inyo ang topic na ito. Ito po ang aking dalangin para sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless po.